Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, no? Para po sa ating first reading of the day today, no? Madaling araw po dito. So ako po ay may pupuntahan, pero sabi ko nga sa inyo, as promised, kahit nasaan po ako, kahit madaling araw, ako po ay magbibigay ng general reading for the day sa inyo. And I hope na magustuhan nyo po at ang makikita natin ngayon. Alam niyo naman po ako, wala po akong edit. So, ayan. Pasensya na po kayo na una ko palang in-upload yung third reading of the day. Kaya sana po ay napanood nyo na rin yung second reading of the day kagabi. No? So, in-upload ko po yan sabay nauna yung third reading, pero I hope na nakahabol po kayo lahat sa second reading of the day. Okay? So, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, ano? So, itabi muna po natin to dito. At kukuha din tayo dito ng 10. Ayan, 10 po. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan. Huwag niyo po i-skip to. Tingnan po natin anong makikita natin today. So, ikaw po ay natutuwa ako so far. Ikaw po ay nagkakaroon na ng joy, success, positivity sa buhay mo, no? So, nagsisimula ka na po kahit papano na maka-adjust sa buhay mo. Nakakakita ka na po ng kahit papano celebration, no? Lumalabas ka na rin po and you go out with some of your friends. Hindi ka na din po dito parang nakabantay lang sa kanya, no? Parang you are starting to feel okay. You are surviving without this person. Siya po, patuloy po ang kanyang conflict sa mga tao. Patuloy po ang conflict niya sa rivalry mo. Patuloy po ang conflict niya sa mga tao sa paligid niya. And as a matter of fact, talaga pong sa nakikita ko, talaga pong nagkakamalas-malas po ito. Yan, no? Nagkakamalas-malas at patuloy pa po siyang magkakamalas-malas ang buhay niya. Pero parang patuloy pa rin po siyang magpe-pretend na he is okay and he is fine, no? Leaving behind, walking away. Ito pong taong to ay nagkamalas-malas simula po nang nawala ka sa buhay nito. At hindi niya po inaamin, ano, na ganun yung nangyari sa kanya. As a matter of fact,
kapag po ito patuloy pa rin nagkakamalas-malas, ang buhay niya patuloy pa rin po siya magpe-pretend talaga na he is totally fine. Pero in fact, hindi po totoo yan na okay siya. Sa totoo lang po, siya po ay hindi okay. At siya po talaga sa nakikita ko ay talagang nadidepress, na prostrate sa mga bagay-bagay. Ayan o, naging rude po siya sa inyo because immature pa po ito pagdating sa mga bagay-bagay. Kung kailan po siya tumanda, tsaka po siya naging rude at naging immature, no? Sa totoo lang po, ang taong pong ito, kahit po anong gawin natin ay talaga pong makikita mo talaga sa kanya na bitter po ito at talagang hanggang hindi po ito magiging okay, hanggang hindi po ito lumalapit sa iyo, hanggang hindi niya po hinaharap ang sitwasyon, to be honest with you, ay hindi po siya magiging okay, no? As a matter of fact, ayan po yung nararamdaman niya, heartbreak, suffering, and grief. Sa ngayon pa lang po talaga nagsisink in sa kanya lahat ng ginawa niya sa iyo. No? Sa totoo lang po, hirap na hirap po siya. Hindi niya po alam kung paano niya sisimulan yung buhay niya. Hindi niya po alam kung paano po lahat, hindi niya po talaga alam kung paano niya gagawin lahat, no? Kung paano niya aayusin, sisimulang ayusin yung buhay niya at lahat ng mga kasinungalingang ginawa niya sa iyo. No, sa ngayon po, ikaw ay komportable sa buhay mo. Kahit po masakit, pinipilit mong maging maayos ka. Pinipilit mo pong huwag kang malungkot sa mga pagbabago na ito sa buhay mo. Ayan o, makita mo, joy na naman. No? Joy, courage, and determination. Nagkaroon ka po ng determination lumaban. Ano? Nagkaroon ka po ng determination na kaya ko to. No? Kahit mawala siya, kaya ko to. Naniniwala po ako na kakayanin mo po talaga. At hindi ka po papabayaan ng Divine Universe. Hindi ka po, alam niyo po, everything happens for a reason, ano? Kung sa nakikita niyo po na nahihirapan kayo, pero hayaan mo po, no? There will come a time na you will realize everything and you will realize bakit po nangyari ang mga bagay-bagay na ito sa iyo. No, sa ngayon, wala pong direksyon ng buhay niya. Very unpredictable. Nung nasa iyo po siya, talagang concrete po yung direksyon ng buhay niya. Concrete yung mga plano nyo. Pero nung nawala ka po, nagka-leche-leche at nagkamalas-malas po itong taong ito. Kahit po anong gawin niya, wala po siyang gana. Kahit po anong gawin niya, there's always a negative result or wala pong resulta. Sa totoo lang. He wants to have peace in his heart. He wants to have peace in his life or her. No, his or her. Pero sa totoo lang po, the more po ito talagang lalo po itong nasasaktan, lalo po itong the more siya naghahanap ng katahimikan, lalo po siyang nakakaramdam ng gulo, no? Kasi po yung gulo po na nararamdaman niya as of this very moment ay gulo po ng isipan at puso niya po, no? You know, he wants to have a direction and to control yung mga bagay-bagay again, but sad to say po, wala po talaga siyang control. There's burnout and overstress. Burnout po itong taong to. As a matter of fact, hirap na hirap din po siya sa mga oras na ito. Overstress, burnout, yan po talaga yung nararamdaman niya. At hindi po ito titigil hanggang hindi po talaga siya titigil makaramdam ng ganyan hanggang hindi niya po naaayos ang mga bagay na dapat niya pong ayusin sa buhay niya. Nakakaramdam po siya ng loss, grief, and self-pity. Nagsa-self-pity po itong taong to. Bakit hindi niya maayos-ayos ang buhay niya? Bakit daw siya nagkaganito? In fact, maayos daw ang buhay niya dati. Hindi niya rin po kasi matanggap na nung nawala siya sa'yo, nagkamalas-malas siya. No? So, ayaw niya po yung makita mo. Ayaw po niya yun na maramdaman mo. Kaya, sa totoo lang po, nagpipretend po siya na okay lang siya.
and everything is okay, under control. He is happy, contented, and fulfilled with his decision. Nakontento daw po siya sa kanyang desisyon, happy daw po siya sa kanyang naging desisyon, pero sa totoo lang po, hindi po siya naging happy sa kanyang desisyon. Okay, the Tower, in reverse, nakakaramdam po siya ng financial loss at sudden shock na bakit daw po siya nakakaramdam ng mga ganito sa kanyang sitwasyon, or bakit daw po siya nakakaramdam ng mga financial loss. No, sa totoo lang po, kulang na kulang po siya ngayon at hindi niya po maintindihan bakit nangyayari sa kanya ito. No? There's emotional immaturity, insecurity, and disappointment. Sa totoo lang po, ang taong ito po ay nadidisappoint po sa mga bagay-bagay sa buhay niya ngayon. Hindi niya po inakala na hindi niya po inakala na sobra po itong magiging malaki ang impact sa buhay niya ng pagkawala mo. Hindi niya alam na big deal ka pala pag nawala ka sa buhay niya. Akala niya lang kasi wala ka lang, okay ka lang, hindi siya malulungkot, pero kabaliktaran po lahat ng nangyari sa kanya. There's fear of change and playing safe. Playing safe lang po talaga ito. At sa totoo lang po, ayaw na ayaw po nitong makakaramdam ka nang siya ay hindi okay. No? Sa totoo lang po, ang gusto pong maramdaman ng person nyo is hindi ka po okay. Hindi ka po okay. No? Sa totoo lang po, sudden fear po ang nararamdaman niya kapag nararamdaman po niya so far na ikaw po ay nawawala na ng gana sa kanya. Parang nasasaktan po siya knowing that one day makakasurvive ka po nang wala siya sa buhay mo. Siya po ang naging dahilan ng broken family or broken relationship nyo and shattered dreams. Lahat po ng nakaplano sa inyo ay hindi po natuloy. Kasi po hindi po natuloy dahil po sa kagagawan niya din po, no? Meron pong naghihintay sa yung rewards and fruit of labor. So, ayan, meron po sa yung nag-aantay. At huwag ka raw pong mainip na everything is gonna be alright pagdating na po sa iyo. No? Kung ngayon po ikaw ay nasasaktan, kung ngayon po ikaw ay naguguluhan din, just go with the flow lang din po. And there will come a time that you will realize ano po ang nangyari, no? Bakit po nangyari ang lahat ng ito sa inyo. There's fear of change again and playing safe. Talagang status quo lang po ito. Naka-freeze po ang buhay nito. Go with the flow lang po siya talaga. But sa'yo, your last card is only upwards, can't get worse. Wala na pong bagay na pwedeng dumating sa'yo na mas magiging worse pa po. You will end up happy and matutuwa ka pa po balang araw na ito ay nangyari sa iyo. Then, you will realize what is the reason behind all of this po. No? So, yan po ang inyong first reading of the day today. Patuloy po sa mga susunod na panahon na magkakamalas-malas siya, pero patuloy pa rin po siyang magpre-pretend na he is fine and happy. Yan lang po, no? That is your first reading for the day today, Wednesday po, alas 4:30 ng madaling araw, no? So, maraming salamat po. At para po sa inyo, kung gusto nyo pong malaman kung ito po ay energy nyo, you can message me po sa aking only legit FB account. That's my only official and legit FB account. So, malalaman nyo po kung sa inyo ito. Just book a regular private reading and magkakaalaman po tayo kung ito ay para sa iyo. Okay? At
wala na po sana mag-skip ng ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really appreciate and love that po from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo, to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. Huwag po kayong malungkot. I will be back for another reading, for our second reading of the day today. Make sure lang po please na napanood nyo na po lahat ng kahapon from from first reading to third reading po kagabi. And of course, bago po kayo tumalon dito, sana ay napanood nyo na po yan lahat. Okay, God bless you everyone. I will all see you again. Have a happy Wednesday and have a happy heart. God bless you all. I love you all. Bye!